ang daigdigan, lahat ng naroroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalos nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samarya'y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami. At sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Magasig kayo ng katwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya'y manatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Hanapin ang puon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, halikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po'y Miyerkules sa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Tungkol po sa pagtawag sa 12 apostoles mula sa mga disipulo ang napakinggan nating ebanghelyo. 4 ang nauna, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Tapos,
sina Felipe, Bartolome, Tomas, Mateo, isa pang Santiago, Tadeo, Simon, at si Judas. Yun pong pagkakatawag sa kanila, mga kapatid, ay produkto po ng taimtim na pananalangin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Umakyat siya sa bundok, siguro para makakonsentrate siya sa pananalangin. Pagbaba niya, tinawag niya na yung 12 mula sa marami. Eventually, tatawag naman siya ng 72 pa para suportahan yung 12. Ito pong 12 ay kumakatawan din sa 12 lipi o tribo ng Israel. So symbolikal at may kahalagahan yung bilang na 12. So sabi natin kanina, nanggaling sa panalangin ang kanyang desisyon. At sila po ay susugo ng may otoridad ng nagsugo sa kanila. Ibig sabihin, para silang nunsyo o kaya ay ambassador. Pag pinapunta sa isang lugar, ang daladala niya ay yung kapangyarihan o otoridad ng nagsugo sa kanya. Kaya di po ba sila ay makakapagpagiling din sa mga may sakit, makakapagpalayas ng mga demonyo, mga ngaral, yung ginagawa ng mahal na pong Jesus Nazareno, gagawin din nila. Si Simon Pedro po ang nangulo sa kanila. Unang nagdeklarang, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero siya rin ang sinaway sa paghadlang niya sa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Di ba sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Tinawag pa siyang Satan. Patatawag lang sa kanya na bato. Pero nung humadlang siya, tinawag siyang Satan. Siya lang ang naglakas loob na lumakad sa tubig kahit kabagyuhan. Pero siya rin ang lumubog sa tubig nang alisin niya ang kanyang paningin kay Jesus. Handa siyang lumaban sa mga aaresto sa kanya. Kay Jesus pala. Di ho ba nung kuhanin niyo yung kanyang tabak, merong naputulan ng tainga ng mga sundalong Romano. Pero sabi ng mahal na pong Jesus Nazareno, tama na ang karahasan. So, handa niyang gawin yun para sa kanyang sinusundan. Pero makailang oras lang, itatatwanan niya siya ng 3 beses bago pa tumilaok ang manok sa madaling araw. Napakarami pa pong pwedeng sabihin tungkol sa kanyang kalakasan at kahinaan. Ganon din sa 11 iba pa. Lahat sila ay mayroong kalakasan at kahinaan, katulad din po natin. Ang punto lang po ay, kung qualifications po ang pag-uusapan, baka wala naman po talagang makapasa. Ganon din ho sa atin. Naririto tayong lahat ngayon, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi pinaggindapat tayo. Hindi lahat para sa pamumuno, pero tinawag din tayo at tumugon tayo. Ngayon, kung hindi lahat ay para sa pamumuno, katulad ni Pedro, sino ang pwede nating balingan sa mga iba pang apostoles? Yun pong kapatid niya, si Andrew. Palagi siyang behind the scenes.
tahimik lang, pero ginagawa ang kanyang bahagi. Inilalapit niya tayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi man tayo lahat tinawag maging Peter, tinatawag naman po tayong lahat maging Andrew. Ngayon, kung ang inyo namang katangian ay yung giting o yung tinatawag sa English na zeal and boldness, wala kayong takot magsalita, pag meron kayong nasaksihang katotohanan, maka-offend man ito o hindi, papangalanan ninyo ang katotohanan, kay James naman tayo babaling. At saka kay John, yung magkapatid ding yun. Matututo tayo sa kanila na magmahal at maging mahinahon. Pero, alam nyo, hindi lang sila yung tinatawag na nasa isang tabi na marunong magmahal at mahinahon ang demeanor. Ang tawag po sa kanila ay sons of thunder, mga anak ng kulog. Si James po ang apostol na kauna-unahang naging martir. Siya yung kauna-unahang naging martir sa mga apostol. O kung sila ho ba ay kikimi-kimi, magiging martir ba itong si James kaagad? Si John naman ay minahal na maigi ni Jesus. Siya po yung tinatawag na beloved disciple. The beloved disciple. Kahit may tendency po siyang, saka yung kanyang kapatid na magpadala ng apoy mula sa langit para sunugin sanang lahat ang mga Samaritanong ayaw maniwala kay Jesus. Ganon ang kanilang temperament. Lord, gusto niyo bang sunugin natin lahat ng mga ito? Parang ganon, ano? Pero sila yung minahal na maigi ni Jesus. Yung kuya niya, yung kapatid niya, siya yung kaunahan naging martir na apostol. Kung ikaw naman ay napaka-practical at nega pa nga kung minsan, si Philip ang tunghayan natin. Hindi niya nakarkula ang himalang gagawin ni Jesus sa pagpapakain ng 5,000. Ang nabilang niya lang ay ang dami ng papakainin, ba napakarami, 5,000. At ang unti ng kanilang pera. Magkano lang ang ating pera? Ilang denaryo lang. Hindi sasapat para makabili tayo ng tinapay para pakainin lahat ang 5,000. Yun lang ang na-consider niya. Ang hindi niya na-consider ay yung himalang mag-a-unfold right before his very eyes. Sa harapan mismo niya, nasaksihan niya ang himalang ginawa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung puno ka naman ng prejudices, mga kapatid, kay Bartholomew po tayo bumaling, kay Nathanael, kay Bartolome. Siya na nagsabing, may mabuti bang maaaring manggaling sa Nazareth? Ganun ang pagkakilala niya sa Nazareth. Small town, napakalapit sa kanila. So maaari siguro kung dito sa Quiapo, baka Pinondo lang. Nag-isip siya, napakalapit sa amin. Meron pang mabuting maaring manggaling doon. Prejudice. Pero alam niyo mga kapatid, nung sabihin sa kanya na come and see, sige tingnan natin, punta ka rito, tingnan natin. Sinabi sa kanya ni Philip na ganon. Yun pong kahandaan niya na pumunta para makita ang katotohanan ay dumaig sa kanyang prejudice. Nakilala niya ang Nazareno at lahat ng tanong niya ay nagkaroon ng kasagutan. Yung isa naman, kung kinasusuklaman ka naman ng mga nagbabanal-banalan dahil sa pagiging
makasalanan, gaya ni Matthew, tatawagin ka pa rin ng mahal na pong Jesus Nazareno at dudulog kayong magkasalo sa hapag. Kay Mateo po natin nare-realize na naparito ang Nazareno para tubusin tayong mga makasalanan. Kung malaki naman ang pangangailangan mong mahawakan ng iyong pananalig, iniwasan ko sanang gamitin yung salitang mapagduda, ay di nariyan naman si Tomas na maaari nating sulingan. Pinagbigyan ng Nazareno sa kanyang kahilingan upang siya'y maniwala. Dumeklarang Panginoon ko at Diyos ko. Kulangin ang time natin para kina James, Simon, Thaddeus, at Judas Iscariot. Ang iniiwan lang po nating punto ay ito. God calls the unqualified. So, get in line. Sa inyong tawag, mahal na pong Jesus Nazareno, nakikinig po kami. Tutugon po kami. Pagindapatin niyo po kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayagang mabuting balita ng kaharian, itaas po natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon na ang buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa manag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan niyo pong bigyan kami ng iyong Espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y Kristo'y namatay, namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.